So hello, welcome in this tutorial. I'm gonna teach you exporting your React Native project on into an installable APK format kung saan yung file na yon or yung APK version is pwede natin siyang ma-install locally on our device. And here is what we all need. So first is ito yung example ng ating React Native project. So we are working here with a simple calculator application. Ito yung kanyang mismo source code and files and dependencies. So what we basically do is X natin itong CMD. Then we have to reopen a CMD, but the difference is we have to open it as an administrator. Then next is you have to copy the path of your project. So what you basically do is put cd, then the path of your React Native project. And after that, kailangan natin is mag-install tayo ng EAS CLI. So si EAS, isa ito sa gamit ni Expo. Isa sa ginagamit na Expo para makapag-export into APK, at isa pa is matadownload mo siya at nakasave siya sa iyong Expo account. So first nga pala, bago ninyo gawin tong command na to is kailangan gumawa po kayo ng account dito kay Expo create account. Search lang po Expo create account. So after that, so lalabas yung si sign up. Then, so ako kasi, meron ako account. So, ito yung aking mga sample project. So, si Calculator APK kasi, isa yan sa, ito na siya. Ito yung aking project na Calculator APK. Pero, ito-demo din natin paano natin siya may export into an installable APK. So, nga pala, kung gusto nyo i-edit yung logo ng inyong Android app, so, kailangan nyo lang baguhin yung nandito sa app, then the SRC, then the main, then the rest, and you have to select the one minimap with the XXX. So ito yung icon niya, papalitan nyo lang siya para magbago siya once na ini-install nyo na siya. Then what we basically do is you have to install npm install -g for global EAS CLI. And after dyan, you have to wait a moment para ma-download niya yung kailangan nating packages. So, ayan, okay na siya, nag-install na siya. So, ang sunod natin gagawin is ilagay natin tong command na ito. Medyo mahaba tong command na to dahil may override tayong ginawa sa part na ito. So, medyo mahaba siya kaya kinapi ko siya dito sa notepad ko. So, after nyo ma-install si CLI, EAS CLI, so what we basically do is we have to put a command. So, ito kasi, itong command kasing to, kapag in-input mo itong EAS build -p for platform, which is Android, and profile preview, nagkakaroon ako ng error regarding sa permissions on my folder. So, kaya naglagay tayo ng additional command para ma-troubleshoot natin yung nangyayaring issue regarding sa pag-export into APK. So, ayan. Ito lang yung dinagdag natin. So, sesend ko na lang to sa link, yung command na to. Then, once we hit the enter, so nga pala, always remember, nagagawin nyo itong mga command na to sa loob ng React Native project folder ninyo bago ninyo ilagay yung ganong command. So, ayan, kung pansinin nyo, nag-upload na siya. Is bundling. So, nagbabundle na siya. Medyo matagal itong part na to. So, ipopost ko po itong ating video. So, we are back again. So, after natin mabuild yan, so medyo matagal yung building process niya, no? So, depende na lang yan sa laki ng inyong project on React Native. So, may lalabas na ano dyan,
na QR code kung saan pwede nyo i-scan, and meron din naman link. Itong link na to, pwede nyo niyang i-copy. So wait lang, medyo mahirap i-copy ha. So pwede nyo yang i-copy. Tapos itong lumabas na emulator, na lang natin. Then, ayan, copy natin to. Tapos, na-copy natin yung link. Paste nyo lang. Puntahan natin regarding the build details. Pwedeng sa phone nyo to i-visit itong link na ito kasi ang madadownload nyo dito is kapag click ito, download build. Then after clicking the download build is lalabas yung APK version. Download nyo na yung APK version nya. Yun na downloads. Lalabas yan ito. Yung APK. Ito na yung pwede nyo nang i-install sa mobile phone ninyo. Tapos kapag niran ninyo yan, papakita ko sa inyo example. Kapag niran yung example code. Let me just install this. So, nag-install na yung ginawa nating app. So, wait lang. So, kapag nira natin yan, makikita nyo, ito siya. Binak ninyo. So, kapag binak nyo, so, ito siya. Ito siya. So, ayan siya. So, basically, yung source code na dineploy natin or binili natin is a calculator source code. So, ayan, nagana siya. Tinetesting ko na siya sa aking mobile phone. So, ganun lang kadali mag-build ng APK sa React Native. So, thank you po.